Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, ang mga paninira ay matutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start bakabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga viewers na may marami pong mga comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito po sa listahan, ang nanguna po si Maria Mendasiplon, meron 72 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita, meron 64 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron 40 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal, meron 39 na mga comments. And Esing Mariano, meron 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kaabayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bivar. I-greet natin sa kapasalamatan natin po ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Rodelyn Tan, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also thank you so much kay Adventure Avenger, nabigay sa atin ng 200 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Moonflower, Lynn Gonzalez, Emmy Mapalad, Rose Guevara, nandyan po si Vivian Torne, Flaviana Avila, hi to Nonoy Florin Hills, Nida Ordelia, nandyan po si Bibok Escarlan, Ising Mariano, Elizabeth Habihan, Ding Cristina Sordelia, i-greet natin si Jovi Montero, Michael Vinas, Jen Medina, Ramonita Navarro, at syempre i-greet po natin ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat bakabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ang umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kagabayan natin kagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painit ang bukakalin yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ibabakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, mga ko, kahapon meron lang pong sumabog na viral video. CCTV po na video makaabayan. Siya Sir Ivan, si Senator Cynthia Villar. So, okay si Ma'am Cynthia Villar makaabayan kasi kahapon meron pong nag-viral. Ang nandun po sa video makaabayan, ang kanyang inaway, security guard na naman po. Diba last year, talagang nag-viral po itong si Cynthia makaabayan kasi nga meron siyang inaway last year, if I'm not mistaken, homeowners
plus security guard mga kababayan. So kahapon, meron naman po security guard pa rin po, talagang suki no? Suki po ni Ma'am Cynthia Villar yung security guard mga kababayan. Sana no dito po kay Ma'am Cynthia Villar kasi nga dapat siya maghinay-hinay mga kababayan kasi aside po na siya po ay medyo may edad na po, iba kasi naatakihin mga kababayan, siya po ay isang public figure. And not just a public figure, siya po isang oligarko mga kababayan. Sakto ba yan? Oligarko. Kasi siya po ay merong negosyo mga kababayan plus isa pong mambabatas. So matatawag po natin siya na isang oligark mga kababayan. So dapat no hinay-hinay kasi nga hindi po lahat ng mga tao mga kababayan na matino at saka medyong meron pong pasensya or mahabang pasensya na kanya pong inaw mga kababayan. Delikado naman kasi yan. Bakit? Iba kasi umabot po yung time mga kababayan na meron pong medyo may sipok yung utak mga kababayan at saka magalit sa kanya, ano pang magawa po ng tao na yon. So dapat po hinay-hinay itong si Ma'am Cynthia Villar. Ang pangit mga kababayan kasi nga dinuduro niya yung security guard mga kababayan, dinuduro niya, ibuti na lang talagang pasensyoso no, yung security guard. Pero pakita ko muna sa inyo po yung video mga kababayan and after that, mabigay po tayo po ng karagdagan po natin po na opinion. Walang dahil dito. Pinadadaan na kayo by tolerance. Mga pinilay ng lola ko yan dyan sa Sensi. Walang right of reaction yan. Kaya kayo, kung pinilin ko, maalis ito. Kung pagparadaan dyan, hindi ko kasi siya. O di ba? Humigyan na nga ng pasensya po yung security guard mga kababayan. Sana hinay-hinay po next time Ma'am Cynthia Villar. Ulitin na po natin, hindi lahat po ng tao maganda po yung mood. Baka kasi in the future kapag meron ka na pong aawayin, baka kasi po yung utak mga kababayan na medyo rebelde yung yung pag-uutak at baka po magawa ng tao na yon doon po kay Ma'am Cynthia Villar. So sana mapakabait siya mga kababayan kasi nga alam mo natin, marami pong mga mayaman mga kababayan na talaga pong mapera at saka mataas po yung level na medyo mabait na naman po. Marami pong mabait mga kababayan na mga mayaman po. Sana ganoon rin po itong si Cynthia Villar. Kasi nga ulitin na po natin dito, siya po ay isang mambabatas mga kababayan and also a public figure. Okay? So anyways, forward tayo. Sino dito ang nagsakit po yung utak mga kababayan, sumasakit yung utak dahil po sa pag-release po ng report ng Okta Research Survey na kung saan mas lalong tumaas po yung mga suporta ngayon kay PBBM o sa Marcos mga kababayan. Diba ang dami talagang naiiyakan? Ang dami pong naiiyakan po ng mga vlogger ng kabilang kampo mga kababayan. Nakita ko nga nag-post po sila si Hitad po mga kababayan, numero 1 pong nagreklamo. And also ito pong si Joy De Vera, sabi niya, pabaliw na ng pabaliw daw yung mga survey ngayon na lumalabas mga kababayan. Hindi sila sumang-ayon sa survey kasi nga hindi po pumabor sa kanilang mga kababayan. Kasi nga sa survey, di ba, ang sa survey mga kababayan, nilabas po ng Okta Research. Tingnan nyo, DDS, Okta Research, so yan. Yan po, ang survey na yan, sa third quarter po sa this year, this month mga kababayan, third quarter po of this year, sa 2024, sabi dito, 38% po ang pro-Marcos mga kababayan. Tumaas po ng 2% if not mistaken. So marami talaga po ngayong nagbaliktara mga kababayan at marami talaga pong sumuporta ngayon sa Marcos administration and also kay PBBM. Sa Pro Duterte na sumuporta mga kababayan is 15%. Bumaba po ng 2% mga kababayan. Ang dami pong bumaliktad. Merong bumaliktad po na vlogger. 3 na po sila. Di ba nang una si Ellie, si Madam Ellie, at saka si Pibos, at saka kahapon mga kababayan, nakita ho natin si Trixie. Si Trixie, lumipat mga kababayan, bumaliktad na. Diba? Napakarabid itong si Trixie mga kababayan. So mamaya babalikan ho natin yan. So yan po ngayon ang survey na lumabas mga kababayan na talaga pong nireklamuhan tsaka inalmahan po ng mga DDS. Hindi po na po natanggap mga kababayan. And also pag-usapan po natin, kasi nga si Digo mga kababayan, meron siyang mensahe doon kay Ma'am Laila de Lima. Anong ginawa niya Sir Ivan? Gusto niya pong makipag-peace kay Laila de Lima mga kababayan.
Gusto bang makipag-peace? Samantalang tingnan niyo po ang ginawa po ni Digong Makabayan, di ba dito kay Laila de Lima? Ang dami niya pong sinabi po ng mga hanas. Ang dami niya pong sinabi na kung saan talaga pong inapakan po pagkatao ni Laila de Lima Makabayan. Tapos ngayon gusto niya makipag-peace, pero si Laila de Lima ayaw niyang makipag-peace Makabayan. Tuloy po ang bakbakan. Kasi nga si Digong talaga pong lagapak na ngayon itong kanyang kampo Makabayan. And also si Digong, si Bongo at saka ito pong si Bato de la Rosa at saka ang kampo po ng DDS ngayon lagapak na po Makabayan. Kaya siguro gusto pong makipag-peace ito pong si Digong dito po kay Laila de Lima. And also, sino pong nakita dito Makabayan sa nilabas po na research, na survey nga pala ng Tangeray, yung senatorial survey Makabayan. Si Bato lagapak. Hindi po nakasama po sa top 12 Makabayan. Kasi nga I'm sure na nakita niyo na po itong listahan na ito Makabayan, which is according po dito po sa Tangeray, sa date po na October 10 to 12 Makabayan, 2,400 po na samples or mga kababayan natin pong kanila pong pinagtanungan Makabayan. Survey po ng top senatorial candidates. Nandyan po, top 1 po si Erwin Tulfo and next si Ben Tulfo, ang dalawang Tulfo Makabayan. Nakapasok rin po si Tito Soto, si Cayetano na si Pia Makabayan, and also si Bongo nakapasok sa top 5 Makabayan. Marami kasing nauto dito kay Bongo dahil po yan sa Malasakit Center Makabayan. Maraming beses ko na sinabi dito na ito pong Malasakit Center, ito po ay para po sa boto ni Bongo Makabayan. Klarong-klaro naman talaga yan. Marami talaga pong nauto dito po sa Malasakit Center po ni Bongo Makabayan. Kaya nakapasok naman po sa top 5. Nandiyan rin po si Manny Pacquiao. Siya nga pala si Manny Pacquiao Makabayan. 'Di ba? Humingi na po siya ng dispensa at saka binawi niya po ang kanyang sinabi noon Makabayan. Kasi nga 'di ba noon, if I'm not mistaken, na gusto niya daw ipapakulong daw kung manalo daw siya Makabayan. Ipapakulong niya daw yung mga Marcos, si Madam Imelda Marcos, di ba pakulong niya Makabayan? So binawi niya, yung napasok ko siya, at saka kinuha siya ni PBBM, nakasama po sa 12 slate po ni PBBM Makabayan. Binawi niya kanyang sinabi, di ba? So nandyan po sa top 6 po itong si Manny Pacquiao. Sa top 7, nandyan po si Lacson, nandyan po si Binay, Abi Binay Makabayan, si Benhur Abalos, nandyan po si Benhur Abalos, si Lito Lapid, nakapasok rin po si Marcolita Makabayan. Si Marcoleta, top 10 siya. Nandiyan po si Lito Lapid and also si Tolentino Makabayan. Pero nasaan po itong si Bato de la Rosa? Dahil yata kay Garma Makabayan, masyadong lagapak talaga talaga pong lubog na lubog ngayon ito po mga DDS Makabayan. Yung mga membro po ng PDP na walang laban ng Makabayan. So totoo lang talaga, walang laban na po ngayon itong PDP. Tingnan nyo, lagapak po si Bato de la Rosa, si Ipi Salvador Makabayan, bagsak rin po. And also si Manang Amy Makabayan, bagsak nandyan po sa top 18 si Manang Amy Marcos. Anong nangyari? Bakit kasi naman ka po sa dalawang ilog Makabayan, ito pong si Manang Amy? Kasi nga doon siya lagi pong pumapanig sa mga Duterte. Alam mo natin po yung mga Duterte ngayon, wala na po Makabayan, erase na po ngayon ang mga Duterte. Lagapak na po sila. Tingnan nyo, ang nakapasok po sa top 12 po na senatorial survey Makabayan, ang nandyan po sa PDP is only dalawa. Si Bongo at saka ito pong si Marcolita Makabayan. Dalawa na po nakapasok sa PDP. And the rest, ang slate po ni PBBM Makabayan. Diba? Itong si Manang Amy kasi, hindi kasi makinig Makabayan. Hindi kasi nakikinig sa mga loyalista. Pag-akala niya, maraming boto siya makukuha doon po sa DDS Makabayan. That is fake news. Hindi na po ngayon. Di ninyo nakikita po natin po sa survey po ng Octaresis Makabayan, mas dumadami po ang sumuporta ngayon po ng pro-Marcos kay PBBM at ng Marcos admin Makabayan. Ang mga Duterte, ang mga pro-Duterte, bumaba po ng 2%. Lagapak na po. Yan po ay tuloy-tuloy na po yan Makabayan. So before na mapatuloy po sa ating mga topics Makabayan, siyempre ipakita ko muna sa inyo po ang ating pong good news. For more details, let's watch this. Naging maganda
at inaasahan na magbubunga ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan na ASEAN Business and Investment Summit sa Lao PDR. Ito ang sinabi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na kasama rin ng Pangulo na dumalo sa nasabing aktibidad. Aniya, mas pinaigting pa nito ang ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor, lalo na't partikular sa ASEAN Food Security Alliance kasamang Laos, Malaysia, Indonesia, Cambodia at iba pa mula sa ASEAN region. Paliwanag ni Concepcion, sa pamagitan ng katulad ng mga alyansa kasamang ibang bansa ay mas mapalalago pa ng Pilipinas ang agricultural sector, lalo na pagdating sa pagpapalakas pa ng produksyon para masiguro ang seguridad sa pagkain. Ayon pa kay Concepcion, pinag-usapan rin sa nasabing summit ang paghikayat sa mga big agri-companies overseas na gamitin ang mga lupa na pagmamayari ng pamahalaan kasama ng local agri-companies para sa pagpapalawak ng sektor ng agrikultura, kung saan inaasahan na makatutulong din ito sa mga benepisyaryo ng agrarian reform sa bansa gaya sa mga kooperatiba at lokal na magsasaka. Samantala, target na masimula ng joint venture and partnership sa taong 2025 kung saan umaasa rin si Concepcion na sa pangunguna ng Pilipinas sa taong 2026 ay may patutupad ang full implementation ng naturang alyansa kasama ang ASEAN. We have the best opportunity kasi kung hindi natin isi-scale up itong mga maliit na farmers natin, we will never eradicate poverty in the agricultural sector. So, kailangan bigyan ng, we have to give them growth, we have to make them succeed, and we will have a more vibrant economy. We have so many farmers, no? So imagine if we increase the income that they generate, the country will gain out of that. There will be greater prosperity. 7 sa bawat 10 Pilipino ang hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang resulta ng Pulse Asia Survey. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Ilang buwan bago ang 2025 national elections, lumabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuporta sa mga kandidatong pro-China. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang 13 sa 1,200 na respondents o bago ang naging COC filing nitong unang linggo ng Oktubre. Nasa 73% ang nagsabing hindi susuporta ng kandidatong pro-China. Malayo dito ang susuporta na nasa 5% lang at 23% naman ang hindi pa masabi kung susuporta o hindi. Sa pagtatanong namin sa ilan nating mga kababayan gaya na lang ng street vendor na si Jeffrey, anya, sang-ayon siya dito. Siguro sir, tama lang sir na hindi nila iboto yung mga ganun sir kasi kita nyo naman sitwasyon niya sir, diba? Parang ang hirap ng ganun sir. Para sa akin siguro talagang dapat hindi suportahan, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Parang na sir kung papaboran mo pa yung mga ganung kandidato siguro, parang binigay mo na rin yung natin sir, yung dignidad ng natin, ng bansa. Ganito din ang tingin ni Tatay Fortunato na anya dapat unahin ang kapakanan ng bansa. Hindi dahil kapi ako sa gobyerno natin. Gusto ko demokrasya So, yun ang gusto ko demokrasya Kasi kabig sila sa kabila gusto ko dito tayo sa atin, sa tayong Pilipino. O yung interest natin, doon ako. Samantala pagdating naman sa tanong kung sino ang pinagkakatiwalaan na partner ng Pilipinas pagdating sa national development base sa mga sumusunod, nasa 1% lang ang China, malayong-malayo sa 79% ng US at 50% ng Japan. At sa tanong kung sino ang pinakakapakipakinabang na economic partner ng Pilipinas base sa mga sumusunod, nasa 7% lang nagsabi ng China, kung saan muling nanguna ang US at Japan. Pinuri ng isang political analyst ang ginawang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea sa katatapos lang na ASEAN Summit and related summit sa Laos. Sa segment na Punto de Vista ng Rise and Shine Pilipinas, sinabi ni Professor Antonio Contreras na marami ang nagulat sa ipinakitang tapang ng Pangulo matapos itong isa-isahin sa harap ng ASEAN leaders ang mga ginagawang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas
sa West Philippine Sea. Gate ni Contreras na sa ginawang aksyon ng Pangulo ay ibinalik nito ang backbone ng diplomasya sa ating bansa. Malaking sampal daw ito sa mga kritiko ng Pangulo na nagsasabing mahina ang punong ehekutibo bilang isang lider. Sa nasabing summit, kinausap ni Pangulong Marcos Jr. ang mga lider ng ibang mga bansa na pagtulungan na magkaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea dahil hindi daw nagbabago ang ugali ng China. Bukod tanging siya lamang ang naalala ko na nagkaroon ng ganung tapang na talagang harap-harapan sa China sabihin, ito ang mga ginagawa ng China sa aming bansa. Yun ba ay tanda ng isang mahinang leader? Kasalukuyang host ng Second International Health and Wellness Tourism Congress ng Pilipinas. Magandang pagkakataon nito para maipakilala ang bansa sa industriyang ito. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Higit sa world-class destinations na meron ng bansa, patuloy ang Department of Tourism sa pagpapalakas ng iba pang aspeto ng turismo ng Pilipinas. Ito ang pagposisyon ng Pilipinas bilang Health and Wellness Tourism Hub sa Asia-Pacific region na inaasahang makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, malaking bagay na maging host ng Second International Health and Wellness Tourism Congress para ipakilala ang bansa sa industriyang ito. Lalo't nasa 38 mga bansa ang kasama sa pagtitipon. Kasama ring dumalo si First Lady Liza Araneta Marcos para suporta ng programa. Kasali na rin po dyan yung ating kultura, ating mga tradisyon, no? We have this Filipino ancient healing technique called hilot, which is one of the highlights of this Congress, perfectly paired with our world-class healthcare facilities and healthcare personnel. Bentahe rin na competitive ang mga presyo sa bansa kasama na ang pag-aalaga ng mga Pinoy. Kasama dito ang mga aesthetic and dental tourism at maging wellness tourism destinations gaya ng spa at nature retreats. Sa pagkakaroon ng mga international health and wellness tourism congresses na ito, ay mabibigyan pa natin yung ating mga kababayan ng oportunidad na magkaroon ng mas marami pang trabaho sa turismo, and of course, our private tourism stakeholders will have more income. Base sa datos ng kagawaran, naglalaro sa 80,000 hanggang 250,000 kada taon ang dami ng mga foreign tourists na pumupunta sa Pilipinas para sa health and wellness tourism. Ayon sa DOT, pangatlo ang Pilipinas sa ASEAN at ika-24 pagdating sa Medical Tourism Index sa buong mundo. Ayon sa Agora Group na isang market research company, posibleng maabot ng bansa ang nasa kalahating milyong international patients sa taong 2030. Layon din ng DOT na mapataas ito hanggang sa 1 milyon sa mga susunod pang mga taon sa pamamagitan ng pagpapalawak pa ng market na meron ang bansa. Ayon sa Agora Group, may kakayahan ng Pilipinas na maging isang major player. Kung pagtutunan ng pagkakaroon ng world-class infrastructure, accreditation na nakabase sa global standard, patuloy na pagpapalakas sa medical professionals, pagbibigay ng holistic o overall wellness experience at pagkakaroon ng public at private partnership. Because we believe in the potential that the Philippines has for health and wellness. It's not only about medical facilities, but the health and wellness offering is an all-encompassing offer that extends beyond only medical facilities. Umaasa ang DOT na mas makakaykayat pa ng mas maraming health and wellness tourists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mas maraming Pilipino ang tinukoy ang kanilang mga sarili bilang pro-Marcos sa ikatlong quarter ng 2024. Batay ito sa tugon ng masa survey na isang independent at non-partisan organization. Pumalo sa 38% ang nagsabing pro-Marcos sila o suportado nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at administrasyon nito. Mas mataas ito kung ikukumpara noong una at ikalawang quarter ng 2024. Nangangahulugan ito na patuloy na pagdami ng Pilipinong sumusuporta sa pamahalaang Marcos. Patuloy namang nababawasan ang mga Pilipinong sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang kaalyado. Naitala ito sa 15% na 1% mas mababa kumpara noong Abril hanggang Hunyo. Nasa 26% naman ang itinuturing ang kanilang sarili na independent o walang pinapanigan. Ginawa ang survey mula August 28 hanggang September 2 sa pamamagitan ng face-to-face interview gamit ang 1,200 respondents. O na mga DBS, abandon ship na. Yung mga kalyado ninyo po ng mga vlogger, mga supporter, ngayon nasaan na?
bumalik na po sa Marcos makabayan. Bumalik na po sa Marcos. Di ba nakita ko natin po yung ibang mga vlogger galing po sa ibang kampo, bumaliktad na po sila. Kasi alam lang makabayan, ang alam lang po ni Sara Duterte, only pagyot lang po. Kaya nag-alisa na, inalisan na po itong si Digong po ng kanyang mga support na makabayan. Isipin niyo lang po, di ba si Trixie makabayan? Ito si Trixie talaga pong DDS pure yan. Pero siyempre, ang pagbaliktad niya makabayan, hindi ibig sabihin na siya po ay full, talaga pong pagkakatiwalaan na natin. Hindi po makabayan. Talaga pong under observation pa rin po ito pong si Madam Ellie, si Pibos at saka itong si Trixie makabayan. Lalo na yung si Trixie kasi nga siya po ay napakarabid makabayan. At talaga pong siya po ay pure DDS. Ano nangyari? Bakit po siya bumaliktad makabayan? Gutom na ba? Nagutom na makabayan. Kasi 'di ba, grabe po ang kanyang mga sinabi doon po sa rally makabayan. Naging bulag talaga ito pong si Trixie. Samantala makabayan, alam niya rin po. Alam niya po ang mga lakad po ni BBM. At saka alam niya po yung mga nakuha po ng investment ni BBM, kung ano po yung naidulot na nakuha po ng investment po ni BBM sa kanya pong mga working visit sa ibang lugar makabayan. Pero ang kanyang sinabi, wala daw nangyari makabayan. Naging bulag rin eh. Pero alam ko po, alam yun ni Trixie. Pero gusto niya lang pong bulagin ang kanyang mga followers makabayan. Example, ito pong video na to. Alam niyo ba yung purpose ng biyahe ng Pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati, kaya siya bumabiyahe abroad. Kasi naghihikayat siya ng mga investors. 2 taon niya halos ginagamit yon. Ay more than 1 year niya ginagamit yung excuse na yon. Ay, sabi niya, para may invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman, punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya. Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Wala pang 2 taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon? Nasaan na yung pangako? Nasaan na ang pangako makabayan? Pangako ba yon? Diba, aspiration yung makabayan, ambition po yon, Trixie. Isa siya dito sa dahilan makabayan kung bakit marami pong nauto at sa nagalit po kay PBM at sa Marcos administration. Isa ho yan si Trixie makabayan. Tanong, dahil po kahapon, meron po silang meeting na nangyari makabayan na dinaluhan po, which is yung meeting na yon, the same rin po na meeting na nakita po natin po yung una po, di ba? Unang nakita po natin si Madam Ellie at saka si Pibos at saka kasama rin po doon itong si Mima Alicia makabayan. The same po na binyo. The same po na binyo makabayan kung saan kahapon merong meeting, the same po na binyo. At saka alam nyo makabayan ko, meron kaming hint kung sino, merong pumasok po sa aking utak makabayan kung sino dito ang nasa likod po. Ito pong pagbaliktad po ng mga DDS makabayan. Meron pumasok sa aking utak pero dapat rin po i-verify muna natin. Meron lang pong hit makabayan o meron pong pumasok ng utak, hindi kaya siya yung amo nila ngayon? Sa tingin ko lang ha, pero ayaw ko muna pong papangalan ng makabayan. Sa tingin ko lang, kasi meron kong nakita noon na kung saan itong tao na to nakasama nila makabayan, which is nandyan po sa isa po sa ating hensya sa ating gobyerno. Sa tingin ko lang ha, wala po kong pinangalanan. Yan lang po ay pumasok sa aking utak makabayan. Okay? So again, the same binyo, the same po ng mga tao, ang nadagdag lang po makabayan, ito lang pong si Trixie. So tanong makabayan ko, pagkakatiwalaan pa ba natin ito si Trixie?
Please comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya po ni Sir Ivan, okay? So before tayo mag-forward po sa ating next topic mga kabayan, isa naman natin, nandyan po si Romulo Maron, Melanie Enriquez, Leonardo Steliero, Haitso Angelita Holsanger, nandiyan po si Loelyn Manuel, Marilo Galiebo, Teresita Banda from Baguio City, nandiyan po si Frem Jubar, hi to Steven De La Cruz, nandiyan po si Max Peg, Fibron Yula from Kuwait, hi to Lerma Sondita from California, isyarat natin si Tessa Picazo, Elmer Pinaranda, and hi to Lorna Martinez. Mga kabayan ko, especially po ito po mga DDS at mga anti-Marcos na nandito, sana ugaliin po ninyo pong manood kay Sir Ivan para alam po ninyo po yung mga lakad ni PBBM, yung trinabaho po ni PBBM at saka ano rin pong nangyari ngayon sa ating gobyerno at sa ating pong ekonomiya. Kasi kapag palagi na po kayong manonood sa vlogger na to po mga kabayan, ipakita ko na po sa inyo kasi nga kapag lagi kayong manonood dito po sa vlogger na to, magiging bulag kayo, magiging pong tanga kayo. Anong ginawa po ni Badong Sir Ivan? Sabi niya, ang lakaw doon ni PBBM, nakahiya daw makabayan, yung lakaw doon ni PBBM doon po sa ASEAN Summit last week makabayan, nakakahiya daw. Wala daw napala si PBBM sa lakad niya, wala daw mga investment pledges, at saka doon rin po daw sa issue po ng WPS makabayan, nakakahiya daw, bakit daw lumapit pa si PBBM, humingi daw ng tulong sa mga ating pong mga karatig bansa sa ASEAN makabayan para daw magpatulong, humingi daw ng protection, at saka tungkol po ito po sa issue po ng WPS versus sa taga-China makabayan. Nakakahiya daw. At para matindihan natin, iparinig ko muna sa inyo po ang vlog po ni Badong Makabayan. Pagba dating sa teritoryo, dahil sa economically meron silang relasyon ng China. Pagdating ba sa teritoryo, sinusuko lang na Indonesia yung teritoryo niya sa China? Hindi po. Lumalaban po sila. Hindi po pumapayag yung mga bansa na yan na basta sila bobombahin ng China. Kahit wala po silang kakampi, kaya nila mag-stand up. Kaya nga po sila nakakakuha ng Teka lang Badong, tanong, hindi ba nag-stand up si PBBM? Hindi ba niya ipinaglaban po ating teritoryo dyan po sa WPS? Kaya nga nalaman ni PBBM na meron pong secret agreement si Digong at saka yung China dahil po yan kay PBBM. Tanga ka ba? Kaya nga mga DDS, kapag lagi kayong nanonood po dito kay Badong, magiging tanga kayo. Magiging bulag kayo mga DDS. Diba? Hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi tungkol dito kay PBBM, which is talagang ginawa po ng lahat ni PBBM para po protektahan ang ating teritoryo dyan po sa WPS. Diba nakita ho yan ng mga Pilipino? Kaya nga mataas ang survey ni PBBM dahil po sa pagprotekta ni PBBM at saka ipinaglaban ni PBBM ang ating teritoryo. Alam nyo po, kung wala tayong kung ang isang bansa, hindi lang po tayo, no? Kung ang isang bansa po, hindi kayang ipagtanggol ang kanyang teritoryo, walang karapatan na tawaging bansa yan. Kaya nga po may mga protectorate eh. Alam niyo yun, mga protectorate na bansa. Sinuko na nila yung sarili nila, hindi namin kayang ipagtanggol ang bansa namin, protektahan nyo kami. Ang pinakasikat na protectorate, yung Puerto Rico. So ang gusto mong palabasin, nakatulad tayo po doon sa Puerto Rico na protectorate. Isunuko nila ang kanilang bansa, isunuko nila ang kanilang teritoryo. Well, ibahin niyo po si PBBM. Hindi niya isusuko po ating teritoryo. Kaya nga humingi siya ng tulong sa karatig bansa makabayan sa ASEAN kasi gusto niyang humupa na po ang tension na nangyari po dyan sa WPS. Kasi nga until now, at saka the other day makabayan, ganun pa rin po ang ginagawa po ng taga-China sa ating pong makababayan pong Pilipino na Coast Guard makabayan. Di ba nung una po nag-escalate makabayan, nag-escalate at saka nakainitan po dyan sa WPS, nagkabatuhan po ng tubig makabayan, sirita ng tubig, hinaharas po ating mga kababayan. Sinong una ito pong naglabas po ng fake news na makagera ng makabayan? Di ba yung mga DDS, ang dami ng mga posts na mga ipinapakalat na makagera daw, konti na lang daw, konting kulang daw makabayan, konti na lang daw makagera ng makabayan. Nakagera ba? Di ba hindi? Kasi magaling po mag-isip po si PBBM at ayaw niya po ng ganyan makabayan. Gusto niya peace.
peace po ang mangyari dyan po sa WPS. Kaya nga humingi po ng tulong si PBBM sa ASEAN. Hindi po makipaggera, kundi makipag-peace mga kabayan. Gonggong talaga eh. Protectorate po yan ng US. Hindi nila kaya pagtanggulan sarili nila. Okay, dahil po sa sinabi po na protectorate daw ng US ang Puerto Rico, protectorate daw ng US mga kabayan. Protektado daw ng US ang Puerto Rico according sa kanya. Well, sa panahon po ni Digong, protektado rin po ng China ang Pilipinas mga kabayan. Baka hindi nyo alam. Protektado po. Kaya nga hinayaan na lang po ni Digong mga kabayan ang WPS kasi nga takot siya ni Xi Jinping, naging aso siya ni Xi Jinping mga kabayan. Diba ginawa siyang aso? Kaya nga sunod-sunuran lang po ito si Digong ni Xi Jinping kasi nga takot sa mga kabayan. Itong si Digong, hindi siya nag-stand up para po sa mamayang Pilipino. Hindi siya nag-stand up para po sa bansang Pilipinas. Kaya nga, hinayaan na po mga kabayan at saka nakaroon po dito po ng secret agreement. Kung napatuloy po yung secret agreement, naku po mga kabayan ko, magiging China na po ang WPS. Kukunin na ho yan ng taga-China mga kabayan. At buti na lang, naupo po itong si PBBM, ipinaglaban niya ang ating teritoryo mga kabayan. Ipinaglaban po ni PBBM. Naiwan na po tayo, tama. Correct, naiwan na tayo. Ay nakulelat. Ang nakakahiya, eto. Yung isa sa mga mahihirap na bansa sa Southeast Asia. Dahil doon po ginanap yung ASEAN Summit, yung Laos. Pangalan pala, Laos na eh. Yun po nakakahiya eh, no? Mas mahirap ang bansa sa atin. Nang hikayat si Pangulong Marcos ng mga businessman nila na mag-invest sa Pilipinas. Diyos ko naman. Kung may pera po yung bansang Laos, ay bubo to mga kabayan, bubo tong itong si Badong. Hindi po siya sa Laos. Sa Laos po na lugar, siya po ng hikayat po ng investors. Hindi po. Una Badong, tuturuan kita. Doon po sa New Zealand. Sa New Zealand po siya, meron pong agreement mga kabayan. Di ba yung pinakita natin po the other day na magkaroon po dito po ng agreement, investment tungkol doon sa exporting mga kabayan. Kasi nga, tayo na po ay mag-export in the future ng durian plus yung isa makaban, nakalimutan ko ng name eh. Mag-export na po tayo. Investment ho yan. And also, meron pong investment po galing po sa Thailand, Badong. Hindi ba alam yan? Magbasa kasi. Ang Thailand, meron pong investment pledges kay PBBM. And also, if not mistaken, pati po yung Singapore makabayan. And also, ang Japan. Sa tingin nyo, papakawalan pa ng bansa nila? Uy, bakit kayo mag-invest pa sa Pilipinas? Eto, mahirap na nga bansa natin. Nakakaawa po tayo. Mantalang isang presidente lang po nakalipas. Sikat na sikat si Rodrigo. Totoo lang po. Sa Southeast Asia, pinakasikat pong presidente si Rodrigo. Fake news yan. Ang pinakasikat po na leader o presidente po sa Asia makabayan, and not just Asia, the whole world, ang Marcos Sr. Gonggong ba to? Ang Marcos Sr. po, totoo lang makabayan, siya po ang pinakasikat na presidente sa buong earth. Sabihin buong earth. The whole world makabayan, not just Asia, but the whole world makabayan. Di ba nandyan ho yan sa libro? Nakita nga natin yan sa libro makabayan, ang Marcos. Dito kay Digong, marami lang pong nauto sa kanya makabayan. Badong, makinig ka. Marami lang pong nauto dito kay Digong dahil po sa war on drugs. Pero hindi po sa true investment makabayan. Ilan lang ba ang investors pumasok po sa ilan lang pong investors ang pumasok po sa Pilipinas sa panahon po ni Digong makabayan? Sige nga mga DDS, isampal mo sa akin ano ang ebidensya ninyo. Ilan lang pong investors ang pumasok po sa Pilipinas sa panahon po ni Digong? Diba? Ilan na po makabayan? If I'm not mistaken, dalawa lang yata yun eh. Kung hindi ka nakakamali, dalawa lang po. Sumika lang po si Digong dahil po sa war on drugs makabayan kasi nga maraming nauto kasi sabi nila, wow, ang galing nga. Pinagpatay niya yung mga addicts, pinagpapatay niya yung mga drug lords. Pero hindi po alam po ng ibang country makabayan, yun lang po ay front act lang po sa totoong operasyon po ng mga Duterte.
At saka napaka-eager pong pumatay po yung mga pulis natin po noon mga kababayan kasi nga meron pong reward system. 50 pesos kung papatay ka, pinakababa po 50 pesos. 50 pesos, 50,000 pesos mga kababayan. 50 pesos. 50,000 pesos, 100,000 pesos, depende po sa level po ng tao ni mga kababayan. Kapag sikat-sikat po na drug lord, malaki yon, milyones o yon milyones. Kapag level 2 lang po makabayan, 500,000, 100,000. Diba sinabi ho yan ni Karma makabayan? Kaya nga nakita ngayon ang kalakalan po ng ng war on drugs, ipira-pirahan lang yung makabayan. Pero siyempre maraming nauto kasi nga marami pong tinigi si Digong na ipinalabas niya mga drug lord daw, mga drug addict na makabayan at saka mga tulak daw yon. Hindi po lahat. Mas marami po mga inosenteng nadali doon kasi nga sa reward system makabayan, di ba? Sabi nga nila, si Digong daw is the best president. Ngayon, naging worst na po na presidente makabayan. Ito pong si Badong, gonggong talaga no. Dapat tong si Badong manood po minsan dito kay Sir Ivan. Tuturuan natin makabayan at para po hindi maging bulag at alam na po niya yung ginagawa po ng ating presidente. And also Badong, para hindi ka po maging bulag, meron pong investors and also itong si Trexie. Meron pong investors na worth 86 billion pesos makabayan na kung saan ito po yung meeting, ito po yung dinaluhan po ni PBM doon po sa Australia makabayan. Ipaalala lang po natin. For more details, let's watch this. Thank you, Mr. President. This is indeed a momentous occasion, ladies and gentlemen, as the St. B Gigafactory is the first in the Philippines to produce lithium iron phosphate batteries and the first locator of the Philinvest Innovation Park in New Clark City, Capas, Tarlac. The establishment of the St. B Gigafactory is a result of the President's state visit to Melbourne, Australia, last 3rd of March 2024, where he was able to secure a whopping $1.53 billion US dollars or 86 billion worth of investments through the signing of business deals. This included the Memorandum of Understanding between St. B Giga and the Basis Conversion and Development Authority, or BCDA, committing to further upgrade its factory capacity from an initial 600 megawatts to 2 gigawatt hours by 2023. Hindi lang po yan Badong, marami pong pumasok po sa Pilipinas na mga direct investment. And also, tingnan nyo po ang report po ng BOI, this is last May 18, 2024 makabayan, Philippines investment efforts generated to 2.3 trillion pesos so far under Marcos admin makabayan. Ang dami po Badong. Investment pledges to create over 200,000 po na mga jobs o mga trabaho po mga kababayan ang maibigay po sa ating kababayan po ng mga Pilipino. That is July 22 po na sinabi po yan ni PBM. And also, dito po sa report po ng ating government platform mga kababayan, Marcos succeeds in getting investments PPP projects off the ground. So sabi dito, also, the Marcos administration now had 117 projects worth 2.5 trillion pesos in the pipeline to be undertaken under the Public-Private Partnership o PPP framework mga kababayan. Ano na Badong? Wala bang investment? Wala bang investors pumasok sa Pilipinas? Gonggong talaga eh. So, inis mga kababayan ko, isa natin. Nandyan po si Ashen, hi to Romeo Caro Gigato Jr., hi to Simply Tukis Vlog. Nandyan po si Ramel Ruasa, Jillian Quezon, Just Tubtub ng Calamba, Laguna. I-shoutout natin si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Hi to Evelyn Garcia. Nandyan po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine of Mandawi City, Cebu, from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Angelita Holsanger. Nandyan po si Sport Shinobi from South Korea. Mga kababayan ko, ito pong si Digong kasi nga alam ho natin talaga pong malapit nang lalabas po yung warrant of arrest po ng ICC mga kababayan. Malapit na po itong si Digong, malapit na pong makulong, pati po itong si Bato at saka ito pong yung pulis mga kababayan, nakalimutan ng name eh. So ngayon, ito pong si Digong, kasi nga sila po nagpanic mode mga kababayan, humingi po siya ng sorry dito po kay Laila de Lima. Humingi siya mga kababayan. At saka gusto niya po makipag-peace, pero ito po ang sinabi po, sa response po ni Laila de Lima mga kababayan. For more details, let's watch this.
So anong make peace? Mahirap eh. Ba't hindi pwedeng ganun lang? Nanawagan si former President Duterte na gusto raw niyang makipag-make peace sa inyo, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito? Naku, madaling sabihin yung make peace, mag-make peace. And gusto rin natin yan, yung mag-make peace. Pero paano magkakaroon ng peace, ng mag-make peace na hindi mo nga sinasagot yung mga malalaking issue? Lalo na yung issue ng pananagutan mo sa pagpatay ng libo-libong tao dun sa under the so-called war on drugs. Sa tingin ko, peke yung war on drugs na yon. So, hindi ka pwede kasi there cannot be peace, genuine or lasting peace without justice. Kailangan muna panagutin. Kailangan sagutin mo yung pananagutan mo. Hindi yung sasabihin mo lang, make peace. And in the first place, hindi naman siya humihingi ng tawad. So, there's no remorse from him na ina-acknowledge niya ba yung ginawa nila sa akin? Ina-acknowledge ba nila yung pagpatay sa libo-libo na yon under the war on drugs? So anong make peace? Mahirap eh. Madaling sabihin yan. Of course, we are all for peace. But hindi pwedeng ganun lang. Kailangan sagutin mo yung mga malalaking issue, panagutin mo yung mga dapat panagutan mo. Okay, so also, I think kung bakit magpag-peace ito pong si Digong dito kay Leila de Lima, makabayan. Kasi nga, nakasensa dito na siya po ay kakasuhan po ni Leila de Lima. Kasi meron pong lumabas po na balita, makabayan. Ito pong si Senator Bato de la Rosa, kakasuhan po ni Leila de Lima. For more details, let's watch this. Ako, eto na. Hindi pala palalampasin ni dating Senador Leila de Lima. Itong si Senator Bato de la Rosa nung ito ay dating PNP chief. Ito ay base dun sa testimonya sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa na siya daw ay tinakot, inutusan ni General Bato, ngayon ay Senador Bato, para idamay si Senador de Lima. At dahil dyan, ang sinasabi ngayon ni de Lima, abay kanyang haharapin at pananagutin ito. Hindi lang dahil sa kanya, o hindi doon sa mga posible raw na mga naging biktima rin. Eto, ang report, pakinggan po ninyo. She will file against those who implicated her in illegal drug operations. This follows the testimony of alleged drug lord Kerwin Espinosa during Friday's House Quad Committee hearing. He claimed that De La Rosa coerced him to link De Lima and businessman Peter Lim in the illegal drug trade, which led to the former senator's years-long detention. De Lima says it is now time for accusers to face the music. Ayun. Hindi daw ito tungkol sa paghihiganti. Ayan ang sinasabi ni dating Senador de Lima. So, ibig sabihin, gagalaw siya. Kasi alam nyo kasi, ito si de Lima kasi, abogado, alam mo naman abogado yan So, gagalaw siya sa legal na pamamaraan. Ibig sabihin, rule of law. Merong ginawang paninira sa kanyang buhay dahil ito po yung senador, nakulong ng 7 taon, tapos na-dismiss ang kaso. At ang kanyang pagbabasihan ng pagpapail ng kaso against Senador Bato ay yung sinasabi ho ni Kerwin Espinosa na siya ay inutusan kahit labag sa kanyang kalooban ay ginawa niya na idamay si Peter Lim, si Senador de Lima noon at iba pa. At yung pala nila kung bakit nakulong. Pero siyempre sa kampo naman ni De La Rosa, sabi niya hindi totoo yan. O yan o. So tama lang yan. Rule of law. Dalhin sa husgado ang usapin. Mas maganda. Yun naman talaga ang tamang proseso. Ipairal ng batas at bigyan ng due process ang lahat ng sektor. Pagkahugan yan, lahat naghahanap ng katarungan. Akusado, complainant, lahat yan ang sigaw, justice, katarungan. So tama yun. Ibig sabihin, hindi po palalampasin. Yan ang dahilan kung bakit ko ginawang balita ito o binabalita ko sa inyo. Ang sinasabi ni de Lima ay gagawin yan at dapat gawin, hindi paghiganti, kung hindi mabigyan ng hustisya ang lahat ng sinira, nasira dahil sa mga galaw ang nakaraan. So ito, hindi rin natin malaman itong nangyayaring ito dahil sa bagay, nung araw kasi walang makapagsalita, mga natakot. Pero yan talaga ang dating at nagiging sitwasyon na pagkatapos ng term ng sino man nagiging pangulo ng bansa, naglalabasan po yung mga ganyang kaso o negatibong mga balita. Pero ito lang kaya mabigat kasi human rights issue ang pinag-uusapan. Iba ito kaysa korupsyon.
Kasi yung korupsyon, although bawal pero nangyayari, at yan naman po sa Sandigang Bayan at ibang iso ang labanan, although criminal case din yan. Pero ito kasi human rights, buhay ang nakataya, buhay ang nawala, buhay yung nalagay sa alanganin, at hindi isa, hindi dalawa. Maraming buhay. Pangalawa, dating Senador Laila de Lima talagang biktima, pinakulong ng 7 taon. Parang nabaliwala yung kanyang term bilang senador kasi 2016 naging senador, 2017 pinakulong na. Tapos nakalaya, ito lang taong ito. So, 7 years. Tapos kung totoo na siya ay idiniin lang. Marang ganon. Kasi nga, na-dismiss yung kaso. Kung totoo, minag-utos lang. At yan na nga, nagsosorry pa nga si Espinosa in public. Nagsosorry siya kay Senador de Lima dahil dinamay niya dahil siya sa takot. Sabi nga ni Espinosa doon sa hearing, ultimong pagpatay kay Rizal, aaminin niya nung panahon yun sa tindi ng takot dahil ang pangambang pati kanyang pamilya idadamay. Matapos mapatay nga yung kanyang ama, Mayor Espinosa, ang nakakulong, pero pinatay pa rin. Antindi talaga, no? So sana ko mabigyan ng hustisya. Hindi lang po yung mga biktima ng pamilya na wala ng buhay, lahat ng inaakusahan, lahat na nag-aakusa, kasi itong mga nag-aakusa, biktima rin. Yung inaakusahan, posibleng biktima rin. Kaya nga kailangan rule of law. Kasuhan sa korte ang trial, bigyan ng pagkakataon, due process ang lahat, at lalabas ang katotohanan. Yan po ang maganda under President Marcos administration. Pinapairal ng batas. Yan ang kailangan natin. Para humalaman at managot ang dapat managot. Walang kampihan. Yan ang importante. Yan ang policy ni Pangulong Marcos. Walang kakampihan. Ang batas papairalin. Ipile nyo ang kaso, then doon sila maglitis. At hindi pwedeng hindi imbestigahan. Kailang humaingay ngayon kasi in aid of legislation. Tama lang yan. Actually, medyo mabagal yung DOJ at yung mga law enforcement agency. Alam niyo sa ibang mga bansa, ito nagputok ang mga balitang ito. Marami nang nakulong. Marami na ipakukulong. Marami nang naaresto. Ngayon, wala pang naaresto eh. Tinatakasan pa nga yung mga investigasyon eh. So, kung anong bilis ng Quadcom public hearing ng mga kongresista in aid of legislation, gano'n naman nakikita natin ang medyo mabagal na paggalaw ng mga law enforcement agency like Department of Justice, NBI, Police at iba pa. Kasi kailangan nung ipile yung kaso. Para ho dalhin sa korte ito mag-trial kasi hindi ho biro itong mga nangyari. Nuulit ko, sa ibang mga bansa, sa mayamang bansa at talagang pinapairal ng 100% ang mga batas kahit kanino. Itong nangyaring ito at mga expose na ito, marami nang hinuli sila at marami nang pinakulong. Dito sa atin, wala pa eh. Yung iba nga tumakas pa eh. Nawawala pa yung iba. Alam niyo sa ibang bansa, itong mga alis goong ito at yung involved sa Pogo, yung sa human rights violation na ito, kulong na ito. Aarestuhin ka agad yan, iimbestigahan din, tuloy-tuloy na. Dito sa atin, wala eh. Ganong kalayo pa. Ganong pang kahirap hanapin talaga ang katarungan sa Pilipinas. Kung paano? Gobyerno naman ho makakagalaw niya. Although hindi naman nagkulang si Pangulong Marcos, sinabi nga niya, rule of law, di ba? Ipairal ang batas. Yung implementation ng mga kinaukulan na nabanggit ko na, yun ang medyo mabagal. Kaya sana bilis-bilisan, Secretary Boying Rimulya, mga prosecutor, mga NBI, police, na kayo dapat ang nag-imbestiga ng masinsinan. Bilis-bilisan nyo. Lalo ng NBI kasi pagka ako police na nag-imbestiga dito sa issue ng human rights, mga police din, baka, alam mo na, baka pagdudahan ng resulta. NBI dapat para maging independent. Imbestigahan ng NBI yung mga human rights violation na ito na involve mga kernel. At yung pagkakasangkot din ng posibleng civilian o mga law enforcement agency rin, doon naman sa pagbibigay ng protection sa Pogo. Yan po yung mga dapat eh. Kaya ako nakakapagsabi, kumbaga sa alam ng taong bayan, alam ko rin kung ano yung mga pwedeng daan, paraan ng pag-imbestiga at pagpapile ng kaso. At kung sino pwedeng kasuhan. Ang problema, yung ating mga otoridad, medyo mabagal. Dapat bilisan nila. Kung alam natin itong ganito at nasasabi ko, siyempre alam din nila yun. Dahil sila yung law enforcement agency at mga departamentong merong sapat na manpower at kakayanan ipatupad ang batas. Yung kabagalan nila ang napapansin ko. Kayo ba sang-ayon doon? Mabagal sila. Sayang, gusto ng ating Pangulo ng mabilis at tuluyang pagbabago. Pero yung implementation ng batas at ng mga kinaukulan, doon tayo may problema. At sana, pagising natin bukas mga kabayan, nandyan na po yung warrant of arrest ni Digong, Di Bato at saka ni Bungo.
Okay, sana no pagising natin bukas, meron pong maganda na gift makaabayan. Malapit na po yung Christmas. Sana ito pong pagdating po ng ICC o yun ang Interpol makaabayan at saka isa-serve na ang warrant of arrest dito po kay Digong, kay Bato at saka sa iba rin po mga suspect makaabayan. Yan po'y maganda, malaking gift po as a Christmas gift makaabayan ng mamayang Pilipino. Okay? So anyways, nandiyan po kasama natin si Maricruz Hernandez. Hi to Janet Narvaez, nandiyan po si Jasuen Miano. Hi to Nonsky Pasamonting, Boboy Elmido Costen Sadugyo. Hi to Baby Garcia, nandiyan po si Wing Salvatierra, Gorgonia Angala, Alicia Leak, Vector Robin, Eduardo Narvaez. Hi to Rosie Magbanwa, Annabel Hoson, Elsa Sabuco, Hieronimo Singian, nandiyan rin po si Anjang Aison, Caroline Campos, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so makakabahan ko, yan po ating manakalap na mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan. Kapag nakatagpo po ako ng mga problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw nito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have